Magandang araw. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang patakaran sa pananalapi. Ano nga ba ang konsepto ng pananalapi? Ang salapi ay ginagamit bilang pamalit sa produkto o serbisyo. Ito rin ay isang instrumentong tanggap ng nagbibili at ng mamimili bilang kapalit ng produkto o serbisyo o medium of exchange. Itinuturing ding bilang isang unit of accounts. Ang salapi o pera ay mayroong store value na maaaring gamitin sa ibang panahon. Ang ilang bahagi ng kinita mula sa pagtatrabaho ay maaaring itabi at gamitin sa ibang pagkakataon dahil ang halaga nito ay hindi nagbabago maliban sa epekto ng inflasyon sa mga presyo ng bilihin. Ang lahat ng mga uri ng salapi ay pinahihintulutang magamit sa ekonomiya ng isang bansa. Ang salapi ay mahalagang bahagi sa buhay ng tao upang magamit nila sa kanilang pangangailangan at kagustuhan. Ngunit ang pangangasiwa rito ay isang malaking hamon sa lahat ng mga bansa. Ang dami ng salapi sa sirkulasyon ay maaaring magdulot ng kasaganahan o suliranin sa mga mamamayan. Dumako naman tayo sa mga uri ng salapi. Una na rito, ang commodity money. Inilalarawan ng mahalagang metal tulad ng ginto, pilak at tanso. Mahalagang bagay o produkto na ginagamit pamalit o pambili sa produkto. Halimbawa nito, bigas, mais at isda. Ang ikalawa naman ay ang subsidiary money. Tinatawag din itong token money. Isang uri ng salaping metal kung saan ang halaga ng metal ay mas mababa kaysa sa halagang nakatatak sa mukha ng coins. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang paggamit ng piso, 5 piso, 10 piso at 20 piso. Gumagamit din sila ng mga food stamp o voucher sa ibang bansa. Sa Pilipinas naman, gumagamit sila ng mga electronic vouchers at mga coupons upang gamiting pambili ng pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain. Tatlo naman ay ang salaping pera. Pinipiling gamitin ng nakararami kaysa sa salaping metal dahil sa mas madali itong dalhin at mas magaan. Tinatawag din itong banknotes dahil ginawa ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang ikaapat ay ang fiat money. Salaping pinahihintulutan ng pamahalaan na gamitin ng mga tao. Ginagamit ng tao sa araw-araw na may intrinsic value at face value. Ang intrinsic value ay tumutukoy sa halaga ng metal na ginagamit sa paggawa ng salapi. Ngayon naman ay dumako tayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang pamahalaan sa pamamagitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ay nagtatakda ng mga pamamaraan upang masigurong matatag ang ekonomiya. Higit ang pangkalahatang presyo. Malaki ang ginagampanan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa sirkulasyon ng ekonomiya. Ang patakaran sa pananalapi ay isang sistemang pinaiiral ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang makontrol ang supply ng salapi sa sirkulasyon. Kaugnay nito, ang Bangko Sentral ay maaaring magpatupad ng expansionary money policy at contractionary money policy. Mga patakaran na maaaring ipatupad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay ang mga sumusunod. Una na rito, ang expansionary money policy. Nagbibigay daan kapag gusto ng pamahalaan na pasiglahin ang ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagtaas ng buwis at pagbaba ng gastusin ng pamahalaan. Ang ikalawa naman ay ang contractionary money policy. Ipinatutupad kapag lubhang masigla ang ekonomiya. Magdudulot ito ng pagbagal ng ekonomiya, liliit ang pangkalahatang kita, napipigil sa pagtaas ng presyo ng bilihin at makukontrol ang inflasyon. Dumako naman tayo sa pag-iimpok at pamumuhunan. Ang pag-iimpok ay kitang lumalabas sa ekonomiya, samantalang ang pamumuhunan ay ang magbabalik nito sa paikot na daloy. Ano nga bang maitutulong ng pag-iimpok sa ekonomiya ng ating bansa? Ang pag-iimpok ay isang mahalagang indikasyon ng malusog na ekonomiya sa isang bansa. Pamumuhunan. Nangangailangan ng sapat na salapi. Ang paggasta ay ginagamit upang bumili ng mga kagamitan, salik ng produksyon at iba pa. Maaaring makuha ang puhunan sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, galing sa sariling bulsa. Ikalawa, hiniram sa ibang tao, sa bangko, o sa ibang institusyon sa pananalapi. Sa kaso ng bangko, ang perang ipinapautang ay nagmula sa idineposito ng mamamayan. Kung kaya ang perang lumalabas sa sirkulasyon sa anyo ng inimpok sa bangko ay muling bumabalik dahil ipinahihiram ang mga ito sa mga negosyante upang gamitin sa pamumuhunan. Dumako naman tayo sa pamahalaan.
Sila ang nagpapatupad ng mga patakaran sa pananalapi na nagsisilbing gabay sa kung gaano karami ang nararapat na salapi sa sirkulasyon o kung hanggang saan ang sigla ng ekonomiya. Kapag marami ang namumuhunan sa isang bansa, ang tiwala at pagkilala ay kanilang pinapakita sa pamamagitan ng pagtatayo ng mas maraming negosyo sa ating bansa. Kasyo naman ito sa ating ekonomiya, mas maraming negosyo, mas maraming trabaho, mas maraming mamamayan ang matutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang resulta, kaunlaran ng ating ekonomiya. Ayan, tapos na tayo. Sana'y may natutunan kayo sa ating talakayan tungkol sa patakarang pananalapi. Hanggang sa muli, paalam!